May ano kasi, even the civil society, the government, we're all excited to engage with, particularly in the academia. I've had a lot of reports from them saying that they actually want to get to talk to you. Some of them actually even brought it up that I think they're competing in international meeting competition with respect to human rights. And so they're really excited with respect to your lecture. One of the alleged journalists po, no, na si Frenchie May Cumpio. Si Frenchie May Cumpio po ay nakasuhan po ng kasong terrorist financing at ngayon po ay nasa korte na po ang kanyang kaso. As for the Baguio naman po tsaka sa Cebu, wala naman pong particular na meetings, more on courtesy calls or courtesy visits sa mga LGUs po na. Diretso si Ma'am Irene Can. Ngayon po? Mula rito, ngayon po, wala naman po tayong official engagements for January 22. Magsisimula po ang kanyang country visit bukas po, January 23 po. So ngayon po, siya po ay magpapahinga sa hotel po. Yes. Kasi ang official engagements po natin, particularly sa gobyerno, ay from 8 AM to 1 PM. No? So yung mga afternoon engagements po niya, ito po yung mga unofficial engagements where she will be meeting the civil societies, organizations, and yung mga media po natin na non-government. No? So for us naman po sa gobyerno, we get to actually see the very open and transparent customs tayo. Here in the welcome dinner. Irene Can is an independent international human rights expert. She will be assessing the mechanisms, particularly the human rights mechanisms po na meron ng gobyerno natin, particularly on the freedom of expression and freedom of opinion po. So it would happen for the next 10 days po yung kanyang country visit. Ano po yung mga bibisitahin niya dito sa Pilipinas? May mga specific na po ba siyang schedule kay Pangulong President po, ay kay Pangulong BBM po? Ni Ms. Irene Can, nandito po yung Cebu, Tacloban, Baguio at of course Manila po, no. However, wala po siyang particular na engagement kay Presidente. But most of the senior officials po ng executive branch po ay imi-meet po ni Ms. Irene Can sa aming mga engagements. Colorful democracy, no? Kasi makikita naman po niya ang lahat-lahat ng aspeto ng mga media or freedom of opinion expression advocates as well as those people na mahilig mamahayag, no? Yes, po. Dito po sa Maynila. As for that naman po, no ma'am, we do not have the unofficial engagement schedule kasi it's also part of the terms of reference na confidential po para sa kanila ang mga meetings nila with the non-government offices, particularly media. So there is a big possibility po na mag-meet po siya with the civil societies, media organizations, and for us in the government, since we're very, very open, okay lang po yun, diba? Kasi again, patibay ng demokrasya dito sa Pilipinas. So bisita lang po, meetings ang gagawin, pero meron po siyang habilin kung ano yung pwede niyang bigyan ng advice sa ating mga mamamahayag dito. Yes po, no? So particularly po, ang focus po ng country visit na to ay magbibigay po siya ng report sa UN High Commissioner for Human Rights.
So sa report po na ito, magbibigay po siya ng mga rekomendasyon para sa ating mga mekanismo dito sa gobyerno. And in fact, we are very much, hindi naman perfecto ang mekanismo na meron ang gobyerno. Hindi naman perfect ang mechanisms ang meron ng mga private sectors. So we look forward to these recommendations, and ito po ang magpapatibay at magpapakulay ng freedom of expression and opinion dito sa Pilipinas. So may assessment. I believe within 6 months po, isa-submit po niya sa CHR. Ano yung mapapala ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbisita niya po dito? First po, ma'am, ipapatibay po niya ang mekanismo natin, particularly sa pag-assist sa mga, for example, killings po na nangyayari sa mga journalist. Yung mga tinatawag po natin mga cases of maayos po natin as well ang mga mekanismo sa mga government agencies, particularly yung mga agencies po na kung saan po pumapasok ang mga public information offices po natin. That's also one of our goal, no? Na maging more inclusive po ang Pilipinas, whether the government or the private sector, na mabigyan po ng mga posisyon sa gobyerno or makasama sa mga activities po ang ating mga kababaihan. So yun po ang mga ating ina-expect po as part of the recommendation. Kasama na po ba rito, sir, yung collaboration niya sa National Press Club? For the National Press Club po, no, wala po tayong any ganap na exchange of notes. Kasi po, I believe 2 weeks ago or 3 weeks ago, no, nagsimula po ang call for comments and call for suggestions. And ang deadline po noon ay January 15. So, personally po, hindi po namin alam kung nag-submit po ang National Press Club. Kung nag-submit po ang National Press Club, most likely po, baka meron silang informal engagement with the NPC. But based on reports, I believe any report, and I think there is a possibility na baka po i-meet po sila ni Ms. Irene Tan. Sir, sa The Presidential Task Force on Media Security is the primary coordinating agency for this endeavor. Ito pong country visit ni Irene Tan. We are very well prepared for this. We've coordinated with several agencies. Kasama na po natin dito ang Department of Justice, Presidential Communications Office, Department of Foreign Affairs, as well as the Presidential Human Rights Committee. Again, wala pong tinas po natin, information at mechanisms po ay ipapakita po natin kay Ms. Irene Tan. And hopefully, we can get good and constructive recommendations po on paano po ma-improve ang ating sistema. International human rights.